klase ng mga heroes, diba? Such as the Baksha. Kahit ngayon Lucas, diba? Dahil hindi nga natin nakikita pa yung last hero, eventually ay magiging CC para sa Aurora Hunters. But this is going to be the last step ng Alande patungo sa Grand Final. Sino nga kaya ang makakuha ng uling spot na yun? Dito natin malalaman sa pagpasok inside the Land of Dawn. Ang pagtatatagba ng kaharian o ang liwanag ng Aurora Hunters ang mananaig. Kasi medyo binitin lamang namin kayo ng saglit at kitang-kita naman natin, rinig naman natin dito ang mga fans na talagang sumusuporta sa kanilang mga teams. Parang may lalakas pa. Nandito ba ang mga fans ng RRQ? Paano ba yan? Tingnan natin. Magpapatalo ba ang mga supporters? Yung supporta kasi sasabihin ko eh. Ulit, take two. Okay Magpapatalo ba ang mga supporters ng Aurora Hunters? Oh, di ba? Talagang jam-pack tayo dito sa GH Mall. Live na live, on-site. Dahil eventually, isang team dito at yung mga nakikita natin supporters ay babalik din bukas para sumigaw. Tama. Sa Grand Finals. There can only be one. At isa yan sa RQ Kaito at Aurora Hunters na makakasama natin muli bukas. Sino kaya ang babalik para sa ating Day 2? O pwede namang abutin tayo ng Day 2 kasi nga naman best of 7 ang laban natin ngayong gabi. At kanina umabot ng Game 6. Ngayon hindi ako magtataka if aabot tayo ng Game 7 dito. Oh, may sinasabi si Kuya, 4-0 daw. Ay, medyo yan magandang kumpiyansa niya. Numonostra na si Kuya, 4-0 daw. Pero ito na, sisimulan na natin ang unang laban ng RRQ Kaito at ng Aurora Hunters. Dito natin makikita paano nila i-execute yung lineup. Our RRQ Kaito, double marksman setup. Para naman sa Aurora Hunters, hindi ganoon ka-natural na kukuha ka ng isang Baksha as your roamer. Oo, nauunahin mo pa, di ba? Nasa prio pick pa yon. And eventually, tingnan natin, it's going to be the sustained damage and continuous damage naman para sa RQ Kaito, ang panlalaban nila dito. Lasunan kung lasunan nga ba. Pero balik muna tayo dito onto mid lane. Of course, ito yung i-expect natin for Akimi post-4. Maagang pangaharas doon kay Escapon Farsa. Grabe, no? Kumbaga, early game pa lang pinaparamdam na agad ni Kapitan Mingwin na gusto naming magbalik kami sa Grand Finals. Pero hindi nagpapatalo si Escapo dito. Pinaparamdam niya din kila X-Nova na kami rin. Gusto namin yan. Pero nararamdaman din naman ni Manila Boy yung damage mula dun sa mga washing. Hindi Kuya Kelvin. Napakarami na sabihin natin combinations na pwede i-create dito ni Kelvin alone So, Hunters needs to be wary of that. Pero balik tayo dito sa may bandang Madrid. Sanity agad! Ang unahin yung CC para wala na sa uli pagsisisi. Tama. Inuna nila doon yung CC ni Drin Sanity para nga naman hindi sila magsisi until the end for RQ Kaito. 1-0 agad-agad and definitely pwedeng pumabor to sa kanila, lalong-lalo na sa unang turtle. So, kailangan lang humabol ng Aurora Hunters. Lalong-lalo na, onto the early game, masasabi nating Aurora Hunters talaga yung pwedeng lumamang. Bakit? Meron silang CC. May Farsa na kapag nag-level 4 okay na. Meanwhile for RQ, because of that double marksman setup, baka mahirapan. Pero tila ba hindi ganun yung nangyayari? Dinadaan nila sa bilang yung bawat laban. Si Escapo ba yung pwede mag-isusi? Sige, tanggalin natin agad. And going on to the turtle, nandito na agad nakapwesto sila Kelvin. Manila Boy, medyo umiikot-ikot lamang. Habang si X-Nova and Ferds has a great position. Might be a free turtle on the hands of RRQ Kaito. Hindi na nga nilaban pa ng Aurora Hunters, lalong-lalo na una, nabigyan si Drin Sanity. Pangalawa, napilitan gumamit si Escapo ng kanyang flicker. So alam ng RRQ na kailangan nilang i-maximize yung window na yon. And not just that, hindi lang basta yung turtle, pati yung ilang jungle camps dito ng Aurora Hunters, kinukuha na talaga ng RRQ, dinadaanan sa panggugulang ng kaharian. Hindi lang window shopping ang ginawa, nag-shopping talaga dito ang RQ Kaito. Eventually, sabihin naman natin na hindi naman ganun kalaki pa yung kalamangan in terms of gold. Pero pag pinagpatong-patong, pinagsama-sama yan later on, baka yan ang maging problem or dilemma for Aurora Hunters. Balik tayo dito sa nagiging rotation for Aurora Hunters. Tila ba takot sila, of course? Dahil nandyan nga yung prowess sa pwedeng sumolo kill si Kelvin any moment. So, makikita nga doon si Naruto. Sasuke, tila aatras magtatago ang Manila Boy. Roaming around the map, may tatamaan nga ba si X-Nova ang kanya pagdidiskitaan? And with the Predators, nagmadedeliver yung final blow, Escapo with a kill. Ito yung sinasabi natin na pwedeng lumamang yung Aurora Hunters, lalong-lalo na if mapapagana nila
paunti-unti yung lineup na meron sila. 'Di ba? Isang setup lang, bangga lang mula kay Manila Boy and Burst coming in from the rest of the members mula dito sa Aurora. Ganoon kabilis, ganoon kasakit yung mga heroes na meron sila onto the early game. And for RQ Kaito, alam nila yun eh. Kaya nga kanina sa Xnova, tinry niya lang din mabuhay. Ang kaso lang, sobrang sakit nga sa early game ng Aurora at pinaparamdam lang nila sa RQ Kaito na hindi nyo kami basta-basta pwedeng batain. Somewhat of a hit and run. Ayan na Or naman. pwede rin mag-hit or miss, pero walang miss out. Flicker? Ando na nga lang din pag-flicker, makakaligtas pa rin si Seiji. Maiiwasan niya ang dilubyo na dulot dito ng Aurora Hunters. Pero si Kelvin, medyo delikado. Escapo, medyo mag-wings by wings. Ang din muna. Atams with the bullets. Masasecure nila ma-zone out dito si Kelvin. Nagkakasaykuhan lang sila, no? Medyo nagulat ako kung bakit kinancel ni Escapo yung feathered airstrike. Yun pala, delikado din kasi yung buhay niya. Nandun din kasi si Kelvin sa pagkakataon na yun. Kaya naman nagiging maingat lang sila. Pero mukhang si Drin Sanity na naman yung gustong bigyan. Dating kakampi to nila Kuya Mingwin, pero sabi ni Ferds, hindi na. Ako na yung paborito niyang explainer. Ako na yung mag-zone out sa'yo. Pero ano? Ikaw yung paborito? O ito ang sa'yo? At ikaw nga ang paborito ng Alan. Bagsakan dito pero bumalik pa. Makakaligtas pa nga yun ng doon. Sila Xnova together with Ferds. At mukhang sila Drin Sanity. Mawawala paborito ka dati. Oh, pero sa ngayon hindi na nga Alan. Dahil alert! Matitira sa tatlo pero hindi makakaligtas. Pinagbabaril lang ni Kapitan, tas hindi pa yata tapos. Si Xnova dito kinakaltukan. Itong si Escapo. Pero hindi naman papangalang Escapo kung hindi siya makakatakas. Kaya naman ngayon, lamang ang RQ Kaito at nakikita natin kung paanong ipinapanalo nila yung laban sa pagsasama-sama. Ang laking factor din talaga dito ni Ferds na nakita mo kung paano niya sinugal yung buhay niya. And that is the risk na willing silang i-take as long as makakalamang sila in terms of positioning. At yung posisyon dito sa Turtle ay malaya na naman makukuha nila Pero sa Kelvin. taas. Pero sa may bandang taas, yun pala magiging trade dito nila Escapo. Seiji down. Inyo na yung Turtle. Basta sa amin, yung buhay ng inyong gold laner. At ngayon, umaamba si Xnova. Pero tila ba dun sa babae, meron ding plano ang kaharian ng RQ. Xnova! Medyo lone. Hit na! Hindi na nabuhay pa si Xnova. At ngayon, si Mingwin, free hit lang, pero nagkakatrade lang sa mga objectives. It's going to be a nice transition ng Alide for Aurora Hunters. Akil, tapos story doon sa may bandang taas pa, no? So malaking factor din dito yung revitalize na meron si Manila Boy to prevent ng Alide further damage. Ang kunat. Pero kung damage lang pag-uusapan, tila ba mamaya baka mabilis siyang matunaw ng RQ. Grabe din, actually, yung ginagawa dito ng dalawang mid laners natin, si Escapo at si Mingwin. At ito yung pinag-uusapan natin mula pa kanina, mula pa Series 1 pa lang. Gaano ka-importante yung pagsuporta, yung pagdalaw ng mga mid laners doon sa gold laners. Kaya naman sa ngayon, kung papansinin mo din, si Seiji, oo, 0-1-0, pero nabibigyan din siya ng espasyo. Meanwhile, si Atams, 0-0-3. So talagang hindi pa nabibigyan dito si Atams doon sa kanyang pwesto. Time and space is all that matters talaga para sa mga gold laners natin. Naku. Pero sa ngayon, andyan pa rin naman ang mga pag-ikot-ikot nila Manila Boy. Hindi nila i-risk na banggain doon sila Ferds. May mga nagtatago. Meron nga bang makikita tago-taguan muna dito ang Aurora Hunters sa ganapit ng RQ Kaito. Pero nandun ang mga konting tot. Andun na slam. Andun pagtalon. Pero hindi pa rin go dito ang RQ. Nabibait out na din ako eh. Akala ko papasok na sila, yun pala Akala hindi ko pa. rin eh. Pero baka ito na kasi nag-conceal play. Pero nananakot lang pala. Alam talaga ni Manila Boy. Kilala ko kung sino yung dapat kong banggain. Pero dun sa baba may tumatrabaho lang ulit. Sa babae, tumatrabaho lang si Kelvin. Kaya kailangan mag-react ng Aurora Hunters. At even, si Xnova, tinatry niyang nakawan dito at guluhin talaga ang Aurora Hunters. At unti-unting nakukuha ng RQ yung mga gusto nila. Sila first tila ba, Dikoy eh. Kung papansinin mo, dalawang Torre po nininsan na nakuha agad ang RQ Kaito. So kahit sabihin natin wala nakukuha ang kills, pero Torre, sobrang laking bagay niya for RQ Kaito. Objective. And with that, yung objective naman ngayon na pagong ay kukunin, pangatlong turtle na ito. Is it going to be a 3-0 on the turtle score for Aurora Hunters? Papayag nga ba dyan sila Lalush? Abanda ng counter. Manila Boy hindi pa makapwesto. Drin Sanity, forward match. Ini-eliminate lang ang Little Wanderer. Pero sa may bandang gilid, reset pa rin naman ang turtle. Siguro feeling ko kung hindi pro player itong si Ferds, baka AOG. pwede siyang maging pulis. Ay, di Pwede na siyang naman! magpakita sa LTO, pero ngayon, grabe! Ayun lang, sinabunutan ng alam din si Manila Boy. First on the back lanes. Aray! Ang alam din naghila si Xnova. Boom! Sasalo ng mga bala ni Atams. Nagkabigayan lang, dalawa para sa dalawa.
Pero ngayon, sino bang lalamang dyan sa Turtle? Tila ba wala na lang muna. Naghahanap pa itong si Manila Boy ng possible kill. Pero alam nila na wala si Lalush, wala si Kelvin, wala yung mga retribution holders. Kaya hindi na nila ipipilit pa yung Lord at yung Turtle. And possible na maging Lord na nga. Ayun, nawala na yung Turtle, naging Lord na. Pero ito, may conceal play na naman. Okay. Gugulong. Ay nako, mahirap yan pag hindi mo nakikita yung gugulong sa'yo na pa-flicker out si Seiji. Ayun na, they see me rolling the hitting at si Seiji ang kanilang matatanggal. Sabi ng Aurora Hunters, turtle lang pala, palitan natin ng kills. It's going to be 6-7 on the kill score. Pero silipin natin real quick ang ating Realme in-game equipment. Grabe yun, no? Hit and run yung ginagawa nila dito. And actually, gustong pagtuunan ng pansin si Manila Boy. Inuna niya dito, blade armor, para ang target talaga si Seiji. Pahirapan talaga yung carry dito sa laban. Pero grabe naman yung feathered airstrike. Ferds, sumilip siya doon para hindi na ituloy pa ni Escapo yung masamang planong ginagawa niya. Meanwhile, si Manila Boy, ngayon lang ako nakakita na yung roamer mo, yung suma-side lane. Grabe no, si Manila Boy, ang dami niya na-achieve all at once. And yun yung advantage for Aurora Hunters. Kung kanina medyo nadidistract sila, nababasagan sila ng tore, now nakikipagsabayan na sila eye to eye here onto RQ Kaito. Lumiliit na yung gap onto gold at unti-unti nakakahabol ang Aurora Hunters. Might be a go here. Pwede nilang i-contest itong Lord. Napilit na dinireset kanina pa ni X-Nova. Bandang gitna naman, medyo nagkakitaan. Yung RBM talaga hindi bibitawan dito ng Aurora Hunters. Ayaw na nilang ibigay pa yung pwesto dito sa RQ. At yung RQ naman, tila ba binibait lang ang mga miyembro ng Aurora. Pero Pwede pumasok naman, si Ferds. Ay, tinamaan niya tatlo. Pero makakapag-clicker out dito. Sila ata. Yung Lord! Ito naman yung Lord. Makukuha nila Kelvin. Atrasan na kaso. Nandiyan Uy! na nga lang din yung mga Yo-Yo Blitz. At sasama pa doon sa X-Nova. The AOG will hit. Onto Manila Boy. CG magiging kapalit. Pero tuloy-tuloy ito sa parang chano ng mga popcorn, ng mga bala dito sa Mingwin. Habang sa X-Nova naman ay pagtutulungan. At pisimutin din ni Ata. Ang ganda shutdown. Double kill si Mingwin. Inyo na yung Lord. Pasasamin yung mga buhay nyo at ngayon yung Aurora Hunters, talagang pinapanindigan nila yung pangalan nila, Hunters. Kaya naghahanap talaga sila ng dugo, naghahanap talaga sila ng kill at ngayon, mabilisan lang. Mapapabagsak yung Lord at tila ba kukuha pa sila ng ibang objectives, not just turrets, even yung mga buffs. Lahat ng pwedeng kunin, kinukuha na nila at yung kanina, gold lead na meron yung RQ, nasa kamay na ng Aurora Hunters. Very convenient ngayon yung mga nangyari for Aurora Hunters. 7-11 ang ating current kill score. In an instant, nabaliktad nila ang pabor para sa kanila. Nakita rin naman natin yung napakaganda na positioning dito ni Atams. Tamang-tama talaga na siya yung pinakabinabantayan din natin ngayon. Kasi tignan mo naman yung mga bullets, sumama na kay X-Nova. Napakasakit ng mga bagsak dito ng Feather Airstrike na Escapo. Kaya ang RQ kahit ang kailangan talaga umeskapo sa ngayon. Nakikita rin natin dito yung tapang na nakuha ng Aurora Hunters. Talagang itutuloy lang nila. Ay, at yung kanina, na-recall pa. di ba, na gustong umamba ng RQ, binabaliktad na ng Aurora. Sila na yung umaamba dito, pero si Manila Boy, unti-unti nang bumabagsak Ay! yung buhay niya. At andito na nga lang din, yung Lalush with the double kill shot. May Ah! blast ay natama na nga lang din. At yung mga bala na naman. Double kill para kay Atams. Apat ang mawawala. Pwede dumiretso dito. Pwede bumasag ang Aurora Hunters. Hindi sila masyado nagmamadali. Nandiyan pa rin ang disiplina. Meanwhile, Kelvin just doing his best to cut the minion wave doon sa may bandang gitna. Kaya nga tinago yan eh. Yung beast sa anime, yung Nine-Tail Fox, ganun kasi yung mangyayari kapag nagwala yan at si Lalush, talagang nilulush niya dito. Yung mismong hero na yan at ngayon ay Feathered Airstrike na naman Kelvin! tatakutin. Yung kaibigan ni Naruto, si Sasuke. Si Sasuke na mismo yung natakot. Wala naman sa anime na may Feathered Airstrike. Ba't na iba yung storya ngayon? Wala ngayon yung Sharingan. Hindi pa kasi na-activate. Mamaya pa natin makikita yan. Yung galit nga ba ng R2 kahit ay magre-reflect sa kanilang galaw. 8-15 kill score. Currently, lumolobo palalo yung kalamangan ng Aurora Hunters. Sobrang laking factor na nga lang din doon ng free kills na nakukuha ni Atams. Standing at a 6-0 for QWERTY. Grabe talaga. Dito sa instant replay brought to us by Maya, nakita natin kung gaano kabilis tumumba rin naman yung buhay at unti-unting nakuha
ng RQ Kaito yung buhay ni Manila Boy, pero yung bawi kasi nila. 'Di ba? Buhay lang ni Manila Boy, kapalit ng 4 na miyembro, di mas paldo dito. Yung Aurora Hunters, 4 yung nakuha nila, pero may narinig tayong concealed play na naman. Naghahanap na naman ng possible banggain dito si Manila Boy, pero napigilan. Na-checkpoint na naman siya ni Tito Ferds. Hit and run ka ng hit and run. O, eto, Humps. Nilagay na sa harap ni Speed Ramps na dito na tinatayo ang RQ Kaito. Habang Aurora Hunters, hitting 2 birds with 1 stone. May Lord na nga na sinisimulan. Sinabunutan. Meron pa binabox out. Sinabutunan na nga lang dito. Sila din sa Sanity. Kaso nga lang doon sa may pinakadulo. Matadali si X-Nova. Kapag si Manila Boy, masasakripisyo mo ng buhay para madyang malaki yung makukuha dito na kapalit ng Aurora Hunters. But the Twitter going to Atos, making it a maniac and a savage on to the semifinals. Kaya nga sinabi ng kupunan ng Aurora, mata kay Atoms, kasi kayo yung magkakaamats kapag ganito kasakit yan. Aurora Hunters will get the game 1.